at magandang gabi. Panginoong Diyos, sa gabi ito, ibibigay namin sa iyo ang kapurihan. Lord, here I am tonight, God. I surrender myself before your throne. Kinikilala ko po, Panginoon, na wala pong kayang gawin yung sarili ko kung wala po ang inyong anointing sa gabing ito. Lord, I am just a piece ng mga bagay, Panginoon. Hindi po magkakaroon ng kabuluhan ang buhay na ito kung hindi dahil sa inyo, Panginoon. So God, for tonight, I pray. We pray, Lord. Gawin mo pong instrument yung buhay ko, Panginoon. Use me for tonight, Lord. As I deliver your word, as I preach your word, God, I pray, let the unction of your Spirit, may the anointing of your Spirit, Lord, be upon unto thy servant. Lord, forgive me for the things, Lord, that I've done. Patawarin mo po, Panginoon, yung aking mga pagkukulang. Patawarin mo po, Panginoon, yung lingkod mo, Panginoon, kung may mga bagay na nagkukulang po ako, Panginoon. For tonight, Lord, the one thing that I desire, the one thing that we desire, Panginoon, na yung salita mo na aming mapakinggan sa gabing ito, ay magbibigay na naman po ng panibagong kalakasan sa bawat isa na sumusubaybay sa gabing ito. Lord, I pray in the name of Jesus. Kumilos ka po, Panginoon, ng may kasaganaan. Mangusap ka, Panginoon, sa amin. Let your word speak to us tonight, God. Gamitin mo po, Panginoon, yung tang ng iyong servant to speak and to declare your word for tonight in the boldness of your Spirit. Let the anointing, let the wisdom and knowledge came from heaven, God, ay siyang maging mandate ng buhay ko ngayon, Panginoon. I surrender myself to you, Lord, for tonight. At salamat po sa nakahandang message sa bawat isa sa amin sa gabing ito. All praise, all glory, honor, and thanksgiving belongs to you, Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ito na po, mga kapatid, ang gabi upang mapakinggan na po natin ngayon ang salita ng Diyos. Brother Ananya Mark Gregor, amen, and watching from Luzon. Salamat, kapatid, sa pagsama sa amin sa gabing ito. This is the very moment that we need to listen and meditate the word and the preaching of the word for tonight, mga kapatid. At alam po natin, mga kapatid, na sa mga panahon na makikinig na po tayo ng salita ng Diyos, ito po ay sumang-ayon po sa ating post, sa ating live streaming sa gabing ito. At nabasa po natin sa ating post, mga kapatid, the topic that says, your future is brighter than your past. Your future is brighter than your past. Ang imong kaugmaon, hayag pa kaysa sa imong nanglabay. Ang iyong buhay, mga kapatid, kung anong meron ka, mga kapatid, sa nakaraan, kung anong buhay na meron ka sa nakaraan, huwag kang manatili sa nakaraan mong buhay, mga kapatid, because the brighter future awaits for you. So the topic for tonight says, your future is better than your past. The word of the Lord, the reading of the scripture for tonight is in Jeremiah chapter 29 verse 11. And NIV in NIV version, mga kapatid, sabi ng word of God, I know what I am doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not to abandon you. Plans to give you hope and future for you hope, for the future you hope for. The very simple
revelation of the word for tonight in Jeremiah 29:11. The word of God says, I know what I am doing. This is what the Lord declares for tonight. Huwag po tayong manguna, mga kapatid, sa plano ng Diyos. May mga panahon po na gusto natin, mga kapatid, na tayo yung masusunod ng mga sarili nating plano sa buhay. Gusto natin yung Panginoon, yung gusto niya yung tayo yung sundin, mga kapatid. Yung tayo ba yung nasusunod sa ating future? Gusto natin na yung Panginoon yung makinig sa atin. Gusto natin nasabihin sa Panginoon, Lord, ito yung gusto ko. Lord, ito yung gusto kong mangyari in the future. Lord, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko in the future. The Lord declares His word for tonight. I know what I am doing. Jeremiah 29:11. God declared His word and He said, I know what I am doing. Wag po nating diktahan ng Panginoon. Wag po nating diktahan ng Panginoon kung anong buhay ang gusto nating makita sa hinaharap. Wag po nating diktahan ng Panginoon kung anong buhay ang gusto nating makita in the future. Kasi alam po ng Panginoon yung ginagawa niya. Alam po ng Panginoon kung ano yung ginagawa niya, mga kapatid. Hindi niya na, mga kapatid, kailangan yung advice mo. Hindi na kailangan ng Panginoon, mga kapatid, yung pangangaral mo. Hindi na kailangan ng Panginoon, mga kapatid, yung mga plano mo, mga kapatid, because God Himself knows what He is doing. I have it all planned out. This is what the word of the Lord says. Ang gaan po ng translation, mga kapatid, ng NIV. And sabi dito, I have it all planned out. Sabi ng Panginoon, alam ko yung ginagawa ko at nakaplano na itong lahat, sabi ng Panginoon, mga kapatid. Plans to take care of you. This is what the word of the Lord says. Ano po yung plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? The plan of the Lord for us, mga kapatid, to take care of you. He will take care of you. He will take care of me. He will take care of your family. He will take care of your business. He will take care of your life, mga kapatid. He will take care kung anong meron ka ngayon, mga kapatid. The Lord will take care of it. So trust in the Lord. Manalig po tayo sa Panginoon. Alam niya po yung ginagawa niya. And then the Bible says, I will not abandon you. Hindi kita iiwan. Yan yung sinabi ng Panginoon. And He promised that He will never abandon us. He will never leave us, mga kapatid. Plans to give you future you hope for. Ito yung maganda sa sinabi ng Panginoon. Ibibigay ko ngayon yung hinahangad mong future. Ibibigay ko ngayon yung kinabukasan na hinangad mo. Kaya, mga kapatid, I will challenge you for tonight the topic that says, your future is brighter than your past. Yung ginagawa po ng kaaway, yung ginagawa po ni Satan, mga kapatid, kinukulong niya tayo sa mga nangyayari sa ating buhay in the past. Gusto ng kaaway, mga kapatid, gusto ni Satan himself, na may mga taong paulit-ulit, mga kapatid, na ginagawa ang lahat upang manumbalik ang isip mo, mga kapatid, sa mga nagdaan mong kabiguan sa buhay. Sabihin na po natin, may mga tao talagang mga trash, yung bang basura, kolektor ng basura. Opo. Yung kahit na iniwan mo na at kinalimutan mo na, mga kapatid, yung nakaraan, still, yung mga tao talaga, mga kapatid, hindi pa rin nakakalimot. And the word of the Lord says, I will give you future you hope for. Ibibigay ng Panginoon sa atin yung kinabukasan na hinangad natin. And I would like to bring it the subtopic that says, the journey of Joseph's life. Pag-uusapan po natin sa gabing ito, ang buhay po, mga kapatid, ni Joseph. Ang journey po ng buhay ni Joseph, mga kapatid. Dito po pag-uusapan natin kung ano yung mga pinagdaanan, mga kapatid, ni Joseph. Na parang dumating na din sa point ng kanyang buhay na gusto na niyang sumuko din. Parang wala siyang nakikitang brighter future na nag-aantay sa kanya.
But tonight, mga kapatid, pakikinggan natin ang salita ng Diyos, ang revelation ng salita ng Diyos. May isang sayings po, may isang quote po na nagsasabing, past is a nice place to visit, but certainly not a good place to stay. Amen. Sabi po mga kapatid ng sayings, past is a nice place to visit, but certainly not a good place to stay. Yung mga nakaraan natin sa buhay mga kapatid, ang sarap ng may mga moments sa nakaraang buhay natin na ang sarap balik-balikan mga kapatid. Yung mga good memories, hindi na natin sasama yung mga bad memories mga kapatid. Yung mga good memories in the past, ang sarap talaga balik-balikan, mga kapatid. Nung mga bata pa tayo na hindi pa tayo, mga kapatid, hindi pa tayo nagkakaproblema, yung problema lang natin kung sino yung pwede nating kalaro. Yung problema lang natin nung una, mga kapatid, paano papatayin yung mga kalaro natin sa baril-barilan kahit sabihin mong patay ka na bumabangon pa din. Yun yung mga problema natin sa nakaraan Ang sarap balik-balikan ng mga araw na yun, mga kapatid, na para bang wala kang iniisip, mga kapatid, wala kang iniisip sa buhay, walang depresyon, walang stress, walang lungkot, mga kapatid. Puro na lang kaligayahan yung nararamdaman mo sa nakaraang buhay. But the Bible the saying says, mga kapatid, past is a nice place to visit, but certainly not a good place to stay. Hindi po magandang lugar yung nakaraan upang manatili po tayo. May mga nakaraan natin sa buhay na kailangan na po talaga nating talikuran. May mga nakaraang buhay, may mga nakaraang pangyayari sa buhay natin na kailangan na talaga nating talikuran at kailangan na talaga nating kalimutan, mga kapatid. Because past is not a good thing, mga kapatid. Yung past po natin, mga kapatid, hindi po ito isang lugar na napakagandang magstay yung ating magstay tayo, mga kapatid. And the other thing, sabi, mga kapatid, what to do with mistakes. Recognize it, admit it, learn from it, and forget it. Alam nyo, mga kapatid, upang makapag-move on na po tayo sa mga pangyayari sa buhay natin sa nakaraan, what to do? Ano po yung pwedeng gawin natin upang madali nating makalimutan yung mga nakaraang mga pangyayari sa buhay natin? Ito po yun. First, you need to recognize it. Second, you need to admit it. Third, you must learn from it. Pagkatapos mong na-recognize yung pagkakamali mo, mga kapatid, pagkatapos mong makita yung sarili mo sa mga pagkakamali mo, mga kapatid, mga pagkakamali mo sa nakaraan mong buhay, after you realize it, you must to admit it. Kailangan mong i-admit, mga kapatid, na may pagkakamali ka din. Kailangan mong i-admit, mga kapatid, na may mga point talaga sa buhay natin, mga kapatid, na nagkamali po tayo. The third one, we must to learn from it. Kung meron po tayong mga pagkakamali sa buhay, mga kapatid, we must to learn from it. Kailangan pong matuto tayo. Kailangan meron pong moral na natutunan, mga kapatid, yung mga pagkakamali natin in the past. And the fourth one, if you recognize it, then you admit it, and then you learn from it. The fourth one that you need to do for you to leave that past behind is to forget it. Kalimutan mo na yun. Matapos mong ma-recognize, matapos mong aminin yung pagkakamali mo, matapos mong matutunan yung mga pagkakamali sa buhay in the past, then forget it. Kalimutan mo na ang lahat, mga kapatid. Because when we talk about past, pag sinabi po nating past, mga kapatid, the definition of past, it means gone by in time and no longer existing. Ang ibig sabihin ng word na past in dictionary, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito is gone by time. Tapos na po. Wala na. Tapos na. Gone by time and no longer existing. Hindi na po nangyari. Tapos na yung pangyayari. Tapos na. No longer existing. Yun po yung ibig sabihin ng past. In Romans chapter 4 verse 7 to 8, mga kapatid, yung tao lang po talaga yung di nakakalimot ng past. Pero alam nyo po, yung ating Panginoong Jesus, yung ating Panginoong Diyos, mga kapatid, kinakalimutan niya kung anong meron tayo in the past. Yung Panginoon natin na siyang pinaglilingkuran natin, mga kapatid, kinakalimutan niya yung mga
past natin sa buhay. The moment that we surrender our lives to Jesus. The moment that we surrender ourselves to God. The moment that we repent our sin to God. The moment na mag-decide tayo mga kapatid upang paglingkuran ng Panginoon. The moment that we decide to serve the Lord. The moment that we accept Jesus as our personal Savior, the only one true God. The moment, mga kapatid, na sinang-ayunan natin yung paglilingkod sa Panginoon, the moment that we serve the King of Kings and the Lord of Lords, this was the moment, mga kapatid, ito na yung mga pagkakataon at pangyayari. The moment that you serve the Lord, the moment that you decide to serve the Lord in your life, mga kapatid, the moment na tinanggap mo si Jesus Christ, ay siyang pagtanggap mo din, mga kapatid, ng kapatawaran sa buhay. Kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid. The moment that you receive Christ in your life, the moment that you receive the baptism in the Holy Ghost, then God said, "He who believe and is baptized shall be saved," according to Mark chapter 16, verse 16. At hindi lang po dyan natatapos ngayon yung salitaan ng Diyos. The moment that we receive Christ, mga kapatid, sa buhay natin, all things are passed away. Yung lahat, mga kapatid, na pangyayari natin sa buhay, nakaraan na yung lahat. Kinalimutan na yung lahat ng Panginoon. And behold, all things become new. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng mangyayari sa buhay ng sino mang tao na mananampalataya sa Panginoon ay babaguhin ng Panginoon. The past, mga kapatid, is nakaraan na yun. Tapos na yun. And the Bible says in Romans chapter 4 verse 7 to 8, "Blessed are those whose transgression are forgiven, whose sin are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them." Ito po yung sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Atong basahon aron maklaro mga igsuon sa Bisaya, aron ang atong mga kaigsuonan nga Bisaya, mga igsuon ko, atong mga kaigsuonan usab, aron nga matinaw gyud ang pagkasabot, mga igsuon ko, sa pulong sa Dios. Atong basahon ang Roma kapitulo 4, mga igsuon, bersikulo 7. "Malipayon silang kinsang mga kalapasan gipasaylo na, ug kinsang mga kasalanan na papas na. Malipayon ang tao nga diha sa Ginoo, dili na pagaisipon pa ang iyang sala." Nagbibigay po ito ng kaligayahan sa atin. Because the moment that we decide to receive Christ as our personal Savior, kinalimutan niya na po ang lahat. Kinalimutan niya kung anong tao ka nung una. Kinalimutan niya, mga kapatid, yung nakaraan mo sa buhay. Walang pakialam ang Diyos kung sino ka nung una. Walang pakialam ang Diyos kung sino ka nung hindi mo pakilala ang Diyos. Walang pakialam ang Diyos kung drug addict ka nung una. Walang pakialam ang Diyos kung anong estado mo nung una. Walang pakialam ang Diyos kung ano yung bansag ng lipunan sa'yo nung una. The moment that you decide Christ, the moment that you receive Christ as your personal Savior, ay siyang pagkatanggap mo ng kapatawaran mo, mga kapatid, ng iyong kasalanan. And God said, bulahan ang mga tao, nga kansang ang mga sala, gipapas na, kansang ang ilang pagkadautan, wa na isipa pa sa Ginoo. Wow! Hallelujah! Oh, glory to God! Usahay kining tao ra magyudi makalimot. Usahay kining tao ra gyud di makalimot, mga igsuon ko sa atong mga nanglabay. Murag kunuhay kinsa ta, mga igsuon ko, nga mga tao ra pud tang gipangbag-o ra pud sa Ginoo. Mga tao lang po din tayong ginawa ng Panginoon, mga kapatid, binago ng Panginoon. Wag po tayong mga kapatid boastful sa sarili natin. Wag po tayong maging pride, ma-pride po tayo sa sarili natin na ito na ngayon yung buhay ko. Ito na ngayon ako. Ito na ngayon yung buhay ko. Pinagmamalaki natin, mga kapatid, yung buhay natin. Yes! Ipagmamalaki natin na binago tayo ng Panginoon, pero dapat hindi po dumako yung point, mga kapatid, yet that you will become a boastful. Parang sa Bisaya pa, murag ng hambog ka na. Murag nanganda ka na, murag kinsa na pud ka, mga igsoon. Pero ang tinuod baya,
kitang tanan gipang usab ra pud sa Dios ug hangtod karon naa paghihapon ta sa proseso nga ang Dios mga igsuon ko naghinay-hinay gihapon sa pag-usab sa atong mga kinabuhi. Hanggang ngayon po, we are in the process. We are in the process, mga kapatid, ng transformation ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi po dahil na nakilala na natin ang Panginoon ay totally na talagang nabago yung buhay natin. No, we are still in the process. Nasa proseso pa rin po yung ating buhay, mga kapatid. Nasa kamay pa rin po ng Panginoon yung buhay natin. At nasa sa Kanya lang po yung kapangyarihan upang baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. Oh, hallelujah! The word of the Lord says, mga kapatid, blessed are those whose transgression are forgiven, whose sin are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Kalimutan mo na yung nakaraan. Kinalimutan na yan ng Panginoon. Kung may mga tao man, mga kapatid, na pilit nilang ibinabalik sa iyo yung nakaraan mo, pagtawanan mo na lang. Pagtawanan mo na lang yung mga taong di maka-move on, mga kapatid, kung anong buhay meron ka nung una. Pagtawanan mo na lang yung mga taong yan. Kasi hindi sila maka-move on. Sariling buhay ko nga, naka-move on ako eh. Sariling buhay ko nga, mga kapatid, nakapag-move on ako. Hindi mo naman to buhay. Bakit parang hindi ikaw? Bakit parang hindi ka naka-move on sa buhay ko? Buhay ko to eh. Ito po ngayon, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon. If man be in Christ, he is now a new creation. All things are become new. Yung lahat, mga kapatid, na pangyayari mo sa buhay, kinalimutan na yung lahat ng Panginoon, mga kapatid. And now let's talk about what the Bible says in the journey of life of Joseph. Joseph is one of the favorite son of Israel, Jacob. Isa po, mga kapatid, si Joseph sa 12 tribes. Isa po si Joseph sa mga anak ni Israel. Isa po si Joseph, mga kapatid, sa anak ni Jacob. In Genesis chapter 37, dyan po natin mababasa ngayon yung story, mga kapatid, ni Joseph. Si Joseph, mga kapatid, habang namumuhay siyang mapayapa, mga kapatid, kasama ang kanyang pamilya. Habang namumuhay ng mapayapa si Joseph ay isang napakamabait na bata. Kaya naging paborito siyang anak, mga kapatid, ni Jacob. Sino ba naman yung mga magulang na hindi i-care or hindi magiging paborito yung mga anak na napakabait? So kung ikaw ngayon, kung gusto mong maging paborito ka ng mga magulang mo, so dapat maging mabait ka. Kung anak ka ngayon na nakikinig sa live stream na ito, kung gusto mo na maging paborito ka ng mga magulang mo, itry mong maging mabait. Itry mong gawin yung mga bagay na nakakabuti. Itry mong gawin yung mga bagay na magpapasaya sa magulang mo. This is what the life of Joseph is. Kahit saang dako mapunta si Joseph, may favor talaga siya, mga kapatid, na makukuha sa ibang tao. Kasi nga, dahil sa mabuti siyang tao. Mga kapatid, yung buhay po natin, kung maging pleasing po ito, kung maging kaaya-aya po ito, mga kapatid, yung mga tao ay siyang kusang mag-a-appreciate na kung sino at anong klaseng tao po tayo, mga kapatid. And Joseph, mga kapatid, one time, habang natutulog si Joseph, nagkaroon po siya, mga kapatid, ng isang dream. Nagkaroon po, mga kapatid, ng isang vision si Joseph. Nakadamgo si Joseph. At sabi pa ni Joseph, mga kapatid, sa kanyang mga kapatid, sabi niya, Kuya, nagkaroon ako ngayon ng dream. Iyon pa niya sa iyo, mga igsuon nga na ako'y damgo. Ang inyo kuno mga binugkos nga uhay, niyukbo daw kuno sa akong gibugkos nga uhay. Ang akong gibugkos nga trigo, ang akong gibugkos nga humay, akong gibangan nga humay, nga akong gipatindog diha sa kinataliwad, ang inyo kuno mga binugkos pod nga uhay, niyukbo daw kuno sa ako. Ingon pas mga igsoon, sa may but ni mong pasabot. Nga moabot ang panahon nga mohari ka sa amo. O sa may but pasabot ang imong damgo. Nga pag-abot sa panahon, ikaw mo'y magbuot sa amo, ikaw mo'y magmando sa amo. Mga kapatid, yung mga dreams po natin sa buhay,
May mga times po na pag sinasabi po natin, yung mga tao nagre-react agad. Pag sabihin mo, ano yung dream mo sa future? Ano yung plano mo sa buhay in the future? Sasabihin mo, gusto kong maging doktor. Napaka-ambisyoso mo. Gusto mo maging doktor? Gusto mo maging engineer? Gusto mo maging teacher? Wala nga trabaho yung mga parents mo. Wala nga kayong sariling pangkabuhayan. Wala nga kayong pera. Sasabihin mo ngayon, gusto mong magdoktor? Napaka-ambisyoso mo naman. Napaka-ambisyosa mo naman sa dream mo na yan. May mga pagkakataon po talaga, mga kapatid, habang sinasabi po natin yung mga dream natin, may mga tao talaga po na hindi po sumasang-ayon. May mga tao po talaga na opposite talaga sa mga dreams na desire po natin in the future. Pero wag po tayong panghinaan ng loob. Kahit po sabihin ng iba na parang imposible pong mangyari yung ating dream, pag porsigido po tayo, mga kapatid, this dream will be blessed because God said, God will give you the desire of your heart. So sa lahat po, mga kapatid, na nag-aaral at may pangarap po sa buhay, mga kapatid, na maabot yung kanilang mga pangarap sa buhay, maging engineer, maging doktor in the future, maging engineer in the future, maging teacher in the future, maging nurse in the future, I will declare it for tonight. I-bless ng Panginoon, mga kapatid, ang desire mo sa buhay. I-bless ng Panginoon ang lahat ng dreams mo sa buhay, ang lahat ng gusto mong mangyari in the future. Just believe it. Just believe it, mga kapatid. At ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay siyang magpapala sa buhay mo. The second vision, mga kapatid, ang pangalawang panaginip, na panaginipan ulit, mga kapatid, ni Joseph. Yung panaginip ni Joseph nangyari ngayon, mga kapatid. Sabi ni Joseph, habang nagtipon-tipon yung buong pamilya, nandun yung papa niya, nandun yung mama niya, at nandun yung mga kapatid niya. Sabi ni Joseph, Papa, nagkaroon po ako ng panaginip. Yung araw, at saka yung buwan, at saka yung 11 stars, nag-bow down daw po sila sa akin. Ama, sinabi ito ni Joseph, Father, itong sun at itong moon at itong 11 stars, nag-bow down sila sa akin. At sabi naman, mga kapatid, ni Israel, ni Jacob, yung papa niya, anong ibig sabihin? Anong ibig mong sabihin, Joseph? Unsay buot na mo ipasabot, Jose? Ang imo bang buot pasabot nga ako ang imong inahan muyukbo sa imong tubangan kauban sa imong mga igsoon? Unsa naman na nga mga damgo? Unsa naman na kunuhay nga mga pananaon? Di naman na mao. May mga panahon din po na kahit yung mga parents po natin o yung mga anak natin dyan, mga kapatid, na may mga pangarap po sa buhay, tayo po bilang mga magulang, wag po tayo maging hadlang sana ng mga pangarap ng mga anak natin. May mga pangarap yung mga anak natin, pero tayong mga parents, tayong nadi-discourage. Wag yan! Hindi ka makakatapos niyan. Ganito, ganyan. Wag. Suportahan po natin yung mga anak natin sa pangarap nila. As long na nakikita nating ikabubuti nila ito in the future, then support it. Yung nangyari ngayon, mga kapatid, habang sinabi ngayon, mga kapatid, ni Joseph, yung dream niya, mga kapatid, sa papa niya, sinabi ngayon ni Jacob, hindi yan mangyayari. Parang napaka-imposible naman ang panaginip mong yan na mangyari, Joseph. Hindi mangyayari na ako at saka yung ina at saka yung mga kapatid mo ay magbabow down sa'yo. Ano ba yung panaginip na yan? Ano bang klaseng panaginip yan, Joseph? Pero in the inside, sa loob po ng puso, mga kapatid, ni Jacob, sa kinasuluran sa kasing-kasing ni Jacob, iyang gitipigan kini nga mga pulong, mga igsuon ko nga gisulti ni Jose. Tungod kay si Jacob, mga igsuon ko, si Israel, mga igsuon ko, nagpamalando nga kadto nga mga pananahon, mga igsuon, gipadala sa Dios ngadtos kinabuhi, mga igsuon ko, ni Jose, ni ining maong tungura. Ug mga igsuon ko, pila resugilanon, ang story po, mga kapatid, pinagsilosan po, mga kapatid, si Joseph ng kanyang mga kuya. Pinagsilosan po, mga kapatid, si Joseph ng kanyang mga kapatid. Normal talaga na may mga taong magselos po. Amen. May mga tao talaga pong jealous. Nasa jealousy po yung mga buhay. Parang hindi nila tanggap na yung iba, mga kapatid, pinagpapala habang sila hindi. May mga tao talagang nasa jealousy, mga kapatid, na nakikita nila yung tao na pinagpapala habang sila, mga kapatid, hindi nila nararanasan yung pagpapala, hindi nila nararanasan yung favor ng Panginoon. Parang naiinggit din sila, mga kapatid. At sinisiraan ka, mga kapatid, at ginagawang lahat, mga kapatid, upang yung sarili mo din masira. This very moment, mga kapatid, si Joseph, mga kapatid, ang buhay niya, mga kapatid, ay nagkaroon po ngayon ng lamat.
between sa kanyang mga kapatid. Habang inutusan po si Joseph ng kanyang ama upang magdala po ng pagkain dun sa kanyang mga kuya, mga kapatid, na dun po sa field, nanugway mga igsuon kog karniro. Gisugo mga igsuon ko si Jose sa iyang amahan. Dung dad ididtog pagkaon ng imong mga maguwang. Samtang gidad-an mga igsuon ko ni Jose, ang iyang mga maguwang ug pagkaon mga igsuon. Wala in taon masud sa unahuna sa bata nga duna di ay dautan nga plano ang iyang mga igsuon sa iya. Hindi po nasagi mga kapatid sa isipan ni Joseph na habang palapit na po si Joseph mga kapatid sa kanyang mga kapatid na pagdalhan niya sana ng pagkain, hindi niya lubos maisip na may plano palang masama mga kapatid ang kanyang mga kuya. At ang nangyari mga kapatid sa oras na ito, habang palapit na po si Joseph mga kapatid sa kanyang mga kuya, may plano pong masama at sabi naman ng mga kapatid niya, yung gagawin natin, papatayin natin tong batang to. Papatayin natin to. Ang ilang plano mga igsoon, ang ilang patyon si Jose. Ang ilang plano mga igsoon kung kining pinakapaboritong anak sa ilahang amahan, ilang patyon. Mga igsoon, abi ninyo kung ato na ganing makuha ang pabor sa Diyos, kung ato na ganing makuha ang atensyon sa Ginoo, ang yawa di gyud malipay. Because the joy of the Lord is our strength. Sa panahon nga ato na ganing malipay ang Dios, kung ato na ganing makuha ang atensyon sa Ginoo, kung mahimo na ganit ang usa sa mga paborito sa Dios, ang yawa di na malipay. Gusto na dayon sa yawa mga igsoon ko nga ilugon ang atensyon, kuhaon ang favor nga naa sa imo mga igsoon, but I will tell you tonight mga igsoon, pabilin sa grasya sa Dios, pabilin sa pabor sa Ginoo niini nga takna karon sa kagabhion. Bisan pa man ni ana mga igsoon, si Reuben nga kinamagulangang igsoon giingnan ang iyang mga igsoon, ayaw ninyo himuig dautan ang atong igsoon. Ayaw ninyo planuhig dautan ang atong igsoon. Ayaw ninyo dayuna ang inyong giplano. Dili na angayan, dili na to paghimuan og dautan nga plano ang atong igsoon. So ang nahitabo, ilang gibaligya mga igsoon ko si Joseph. Sa halip mga igsoon ko nga ila kining patyon ang ilang igsoon, ang ilang nasud sa ilang hunahuna, alangan ang saon man nato ni. Unsa may mahitabuan ni karon og pangitaon sa ato. Pangitaon man gyud ni sa ato sa atong amahan. Unsa may atong ikatubag niya. Naghimog drama karon, naghimo karon og istorya. Naghimo karon og drama ang iyang maigsoon ing ani ang atong buhaton. Kani iyang sinina nga iyang gisulob karon nga gitahi mismo sa atong amahan, ato ning gisi-gision, mag-ihaw ta og karnero, atong budburan og dugo sa karnero, unya atong watas-watason atong gisi-gision ang iyang sinina, unya samtang muuli ta magpahilak-hilak dayon ta atong ingnon si Papa nga, pa, si Joseph pa, among nasugatan diya sa dalan, samtang pauli minakita namong iyang sinina nagisi-gisi na puro na dugo ang among balansi pa, basig giatake siya sa mga mabangis nga mga mananap. Gikaon pa si Joseph, maunay atong arte. Matud pa niining mga magsuon, maunay atong drama. Ingon pa mga igsuon ko sa mga igsuon, unsa may atong buhaton ani si Jose? Nga naa naman ni diri pangitaon man gyud ni, gitagak nila ni sa gahong, gituklod nila ni mga igsuon ko sa dakong buho. Gituklod nila mga igsuon ko sa pangpang ang ilang manghud. Kung ikaw ka si Joseph, di ba ka makapangutana? Di ba ka moabot sa imong hunahuna nga makaingon ka, unsa man day akong nahimo? Unsa man day dautan nga akong nahimo? Siguro samtang tuas sa ilaw mga igsuon ko sa gahong, samtang tuas sa bangin ilaw mga igsuon ko si Joseph. Misinggit sa iyang mga maguwang, manoy, unsa may dautan nga akong nahimo ninyo? Nganong ging-ani man ko ninyo? Wala man ko'y dautan nga gihimo sa inyo manoy. Wala man ko'y nahuna-hunaan nga gihimuan ta mog dautan. Nganong inyo man kung ginaing-ani? Mga kapatid, may mga panahon po na hindi po talaga natin maintindihan kung tayo pong gumagawa ng mabuti, tayo po yung nagiging masama. Amen. Ginagawa po natin yung mabuti mga kapatid, sa paningin ng iba, tayo yung nagiging masama. Ito po ngayon yung situation mga kapatid ni Joseph. Habang cry out, habang iyak ng iyak si Joseph, manoy, dili man ako ni deserve ngayong aniun ko ninyo. Ngano sa may nasud sa inyong una-una, wala taman ang taon mo bastos, wala man ang taon ko nahimong dautan nga igsuon sa inyo. Wala man ko mag-rebuild, nagbinutan man ko manoy, pero nganong aniun man ko ninyo. Lahat ng iyon mga kapatid na depresyon ay nasa puso po mga kapatid ni Joseph.
Pero kahit ganun po yung cry out ni Joseph, hindi po siya pinakinggan ng kanyang mga kapatid. Bagkos, gibaligya siya. Gibaligya siya ni ining mga tao, mga igsuon ko nga padung, mga igsuon ko sa Ehipto aron mamaligya og mga pahumot, mga produkto, mga igsuon ko muadto sa Ehipto. Og sa laktod nga pagkasulti gida si Joseph, og gibaligya pud si Joseph dito sa Ehipto aron mahimong usa sa mga sulugoon. Tuod man si Joseph, mga igsuon, praise God, gipalit ni Potiphar, ang general nga sundalo, mga igsuon ko, ni Faraon. Laktod nga pagkasulti, nahimo, mga igsuon ko, nga saligando si Joseph, sulod, mga igsuon ko, sa balay ni Potiphar. Nakita ni Potiphar nga ang Dios nag-uban sa kinabuhi ni Joseph. Maura ni nakanindot nato nga bisan dunay mga sitwasyon nga atong makita, mga igsuon ko, nga bisan ang atong kinabuhi, mga igsuon ko, ni atubang sa grabe ka depress nga mga sitwasyon, bisan ang atong mga kinabuhi nag-atubang sa nagkadaiyang suliran sa kinabuhi, ayaw kalimot nga wa mo buwag ang Dios sa imo, ayaw kalimot nga wa kabiyai sa Dios. This is what the word of the Lord says in our key verse. I will never abandon you. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. At dapat kang maniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kahit anong situation man po, kung anong merong sitwasyon po na meron tayo sa gabing ito, sa oras na ito, mga kapatid, never to forget that the Lord promised us that He will never abandon us. Kahit po, mga kapatid, naging masama po yung trato ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Kahit po, mga kapatid, dinala siya, mga kapatid, doon sa Ehipto at gibaligya, mga igsoon, sa kang Potiphar. Bisan pa man niini, mga igsoon, ang Dios nag-uban sa kinabuhi, mga igsoon ko, ni Jose. Gipasanginlan pa yun si Jose nga iyang girip, mga igsoon ko. Iyang gipanamastamasan, mga igsoon, ng asawa ni Potiphar. Ang asawa ni Potiphar misumbong ato sa iyang bana. Nga gipanamastamasan si Jose, apan ang tinuod, mga igsoon, praise God. Si Jose, mga igsoon, praise the Lord. Wala kini niya himua. Kini nga mga accusation, mga igsoon ko, sa asawa ni Potiphar, wala kini himua. Apan sa gihapon, mga igsoon, ang nahitabo ni ining tungura, mga igsoon ko, gidalang gihapon, mga igsoon ko, hallelujah, si Joseph sa bilangguan. May mga tao talagang mga kapatid sa mundo na ang galing-galing po mag-akusa. Mga ang dami-dami pong accusation sa buhay natin, mga kapatid. Gustong-gusto talaga nila yung accusation. Gustong-gusto talaga nila, mga kapatid, na punan yung buhay mo. Gustong-gusto talaga nilang sirain yung buhay mo, mga kapatid. Pero in this very moment, kahit po nag-explain, mga kapatid, si Joseph, hindi siya pinaniwalaan ni Potiphar. Ang ginawa ni Potiphar, mga kapatid, dinala siya, mga kapatid, sa loob ng bilangguan. Sa loob ng bilangguan, ito na yung pinaka-depressed na situation sa buhay, mga kapatid, ni Joseph. Siguro nakaingon si Joseph diri na gyud matapos ang akong kinabuhi siguro. Wala gyud ko'y kaugmaon ani. Pero the good thing about the life of Joseph, the very good thing about the life of Joseph, he never questioned the will of the Lord. Joseph never questioned the plans of God. The good thing about Joseph, he never questioned what the will of God is. Hindi po talaga dumako sa buhay ni Joseph na nag-question siya sa Panginoon. Lord, nganong ingani man? Lord, nganong ingani man akong gidangatan? Lord, wala man unta akong nagbinuang, wala man unta akong nagbuhat og dautan, pero nganong ingani pa man gyud kapait karon ang akong kahimtang? No. Hindi po talaga nangyari na nag-question, mga kapatid, si Joseph. Ang nangyari, doon ay mga saligando karon ang maong hari nga si Faraon. Saligando sa tigtagay ug bino ug saligando sa chef cook, mga igsoon sa tinapay. Gipang sudnis bilangguan. Naghimo nig mga damgo kining duha, mga igsoon ko nga saligando sa hari. Ug ang mga damgo niining duha, mga igsoon ko nga saligando sa hari nga gibanlod sa bilangguan, nahubad kini ni Joseph. Ug matud pa ni Joseph niining tigtagay sa bino ngadto sa hari. Ingon pa ni Joseph, igsoon, kung makagawas na gani ka aning prisuhan, kung matuma na gani ning akong interpretation sa imong damgo, ayo ba ko kalimti, igsoon ha? Ayo ba ko kalimti kung ma-promote na kagbalik sa imong trabaho, kung mabalik na ka sa imong trabaho, ma-promote na ka nga tigtagay balik sa bino sa hari, ayo kalimti nga na kay amigo diri sa sulod sa bilangguan. Ingon pod ang kadtong iyaha, mga igsoon kong gitabangan nga naghubad siya sa damgo. Niingon pod, mga igsoon ko nga udi ta kakalimtan. May mga tao talagang, mga kapatid, na sadyang napakamabuti po sa simula. Pero in the end,
Mga kapatid, yung mga taong to, kinakalimutan yung mga bagay na magagandang ginawa mo sa buhay nila. May mga tao talagang in the first, mga kapatid, ang bubuti po. Ang gaganda po ng mga ugali, ang gaganda po ng mga asal. But to the end of the journey of life, ito na po yung mga taong nagiging stumbling block na din sa buhay mo. Ang kinabuhi ni Joseph, mga igsoon ko, nagdugay siya sa prisuhan. Wa gyud makahinumdum tong iyang amigo nga iyang gitabangan, mga igsoon ko. Bisag na promote nagbalik sa trabaho, wa gyud mahinumdum nga doon na siya amigo sulod sa pirasuhan nga nakahimo sa paghubad sa iyang damgo. Pero niabot ang panahon nga ang hari nakadamgo. Ang hari nga si Faraon nagdamgo, mga igsoon. Ug ang iyang damgo walay si bisan kinsang makahimo sa paghubad. Ang mga wise men, ang mga taong pinaka-bright sa tibok Ehipto, way nakahimo sa paghubad sa damgo sa hari. Didto pa na hinumdum ang kadtong iyang amigo nga tigtagay sa bino sa hari. Ingon pa sa iyahang tigtagay sa bino, mahal nga hari, doon ako'y amigo nga naa sa sulod sa bilangguan. Ay ha pa siya na hinumdum. Pero pertinang dugayan niyang nakalimtan si Joseph sulod sa bilangguan. Nahinumdum kining tigtagay sa bino sa hari, mahal nga hari, na ako'y nakaila sulod sa prisuhan. Nga samtang iyang gihubad ang kahulugan sa akong damgo, kini nahitabo sa ako. Mahal nga hari, pwede ba nimo siyang ipatawag og siyam oy muhubad karon sa imong damgo? Ug tuod man gipagawa si Joseph. Ug mga nahimo nga na-interpret ni Joseph karon ang damgo sa hari. Dunay 7 ka bakang niwang. 7 ka bakang tambok, ug kining 7 ka bakang tambok, mga igsuon ko, samtang nagsabsab og sagbot, gilamoy kini sa 7 ka bakang niwang. Walay nakahubad ni ini sa damgo sa hari. Ug samtang gisugilon kini sa hari nga damgo ngadto kang Joseph, si Joseph miingon, mahal nga hari, angay kang masayod nga moabot ang 7 ka tuig nga kadagaya, pero sundan kini og 7 ka tuig nga krisis. Busa sa panahon nga gideclare kini, mga igsuon ko, ni Joseph tungod sa kalipay ni Faraon nga hari. Gitaod, mga igsuon ko, ni Faraon ang singsing sa kamot, mga igsuon ko, ni Joseph. Gibistihan, mga igsuon ko, sa bisting bulawan. Ug matod pa, mga igsuon ko, ni Faraon, pasakyan ninyo sa karuwahe sa Faraon, pasakyan ninyo si Joseph sa akong karuwahe. Ilibot ninyo siya sa tibuok nga Ehipto, ug isinggit ninyo nga gikan karon ug sugod karon si Joseph mahimo ng ikaduha sa labi kagamhanan gikan sa trono sa hari. Ang ikaduhang labihan kagamhanan ug bantugan gikan sa ranggo sa hari, mauna si Joseph. Si Joseph mauna ang giila nga labi kagamhanan, ikaduha gikan sa ranggo sa hari. Giila na siya nga gobernador, ug ang iyang damgo nga gitamay sa iyang mga igsuon sa sinugdanan. Sa panahon nga miabot ang krisis sa Ehipto, mga igsuon, ug sa tibok yuta sa Israel, sa tibok yuta sa Judea, mga igsuon. Ang mga igsuon, praise God, ni Joseph miadto, mga igsuon ko, sa Ehipto aron mamalit og pagkaon, mamalit og konsumo, mga igsuon. Pag atubang nila sa gobernador, wa sila mahibaw nga ila di ay ning igsuon. Pero si Joseph nakaila nga kining mga tawhan nga nagluhod sa iyang atubangan, iyang mga igsuon. Samtang nibarug karon, mga igsuon, ang gobernador sa Ehipto nga mao si Joseph, sa iyang atubangan miyukbo karon ang iyang mga igsuon ug mihatag sa katahuran. Mabuhi ka, o among gobernador, sa walay katapusan. Mianhi kami aron sa pagpalit og konsumo tungod kay ang among tibuok nga pamilya naa karon sa kagutom. Mga igsuon, samtang nibarug, mga igsuon ko, si Joseph, matud pa sa kasulatan, wa mapugni ni Joseph ang iyang emosyon. Wa mapugni ni Joseph, mga igsuon ko, ang iyang gibati, mga igsuon. Midagan siya sa kwarto, mga igsuon ko, praise God. Mihilak siya sa lalom nga paghilak, mga igsuon. Dala ang tanan nga kasubo, dala ang tanang kahiubos, nga samtang naghilak, mga igsuon, samtang gitalikdan, mga igsuon ko, kadali ni Joseph ang iyang mga igsuon. Midagan si Joseph sa kwarto ug naghilak. Ako mangyud ning mga maguwang, si Manoy Riubin mangyud niya, ako mangyud ning mga igsuon. Dugay naman yun itong nahitabo, pero nga nung sakit pa mangyud kaayo sa akong dugan. Pero bisan pa man sa ilang mga nahimo, bisan pa man sa ilahang mga nakumit nga mga kapakiasan sa ako, nagpabiling gihapon nga akong gihigugma nga akong mga igsuon.
Gihimo ni Joseph ang sobra kalalom nga mga pag-ampo dala sa iyang kahiubos, kay nakita na niya sa iyang atubangan ang mga igsuon nga nanamastamas sa iya. Ang mga igsuon nga gipalabas na siyang patay na. Mga igsuon nga gibaligya na kaako sa pagbaligya ngadtos mga negosyante. Abi ninyo mga igsuon bisan pa man ni ana. Nagpabiling kalmado mga igsuon ko. Hallelujah. Si Joseph. Luyo pa niini mga igsuon. Wala gihapon gipaila ni Joseph nga kining nitindog sa ilang atubangan, ila di ay igsuon nga gibaligya. Ila di ay igsuon nga ila mga igsuon kung gipanamastamasan. Hangtod niabot ang panahon, matod pa ni Joseph, walay muuli sa inyo hangtod dili ninyo madala ang kinamanghuran. Kabalo ko, sigun sa inyong gisulti nga naa pa mo'y kinamanghuran. Dili mo makauli hangtod nga dili ninyo dala karon si Benjamin. Dili mo makahimo sa pag-uli hangtod nga dili ninyo dalon si Benjamin. Motong miuli mga igsuon ko ang mga igsuon, ang pipila sa mga igsuon ni Joseph. Samtang mga igsuon ko nakita, mga igsuon ko ni Joseph nga nagpadulong si Benjamin. Wala mapugni mga igsuon ko, praise God, ni Joseph. Hallelujah. Ang iyang kaugalingon, gidagan niya si Joseph. Iya kining gigakos. Matud pa mga igsuon ko sa kasulatan na ginaksanay si Benjamin mga igsuon ug ang gobernador. Ug kining si Benjamin walay malay mga igsuon. Si Benjamin walay idea nga nung gigakos man siya sa gobernador. Walay malay mga igsuon ko. Hallelujah. Si Benjamin nga samtang gigakos siya sa gobernador, wala si idea nga naman, nga nung gigakos man ko sa gobernador, wala man ko kaila niya. Pero ang iyang ginaksan sa ako, mura mag nakailamang ko, ang iyang ginaksan sa ako, ba mura man og kanang nakailamang gid ko nga, murag kani nga ginaksan familia man gid sa ako. Kapatid, kahit may mga pagkakamali po tayo sa buhay, bisag na ay mga kapakyasan ng atong mga kaigsuunan, mahalo na ato sila mga igsuon. Wala na lain pang mas mulabaw sa gugmang inigsuon mga igsuon. Wa na mas mulabaw sa gugmang managsuon, ingon nga kita usa ka pamilya diha kang Kristo. Bisan pa man sa kinabuhi ni Jose, wala gayon siya makahimo sa pagdumot sa iyang mga igsuon nga naman. Tungod kay wa nay labaw pang ikatandi mga igsuon ko sa gugma ingon nga managsuon. Og samtang gigakos mga igsuon ko sa gobernador, matud pa mga igsuon ko sa gobernador Benjamin. Ako ni ang imo ning kuya. Ako ni Benjamin si Joseph. Pagkahibaw mga igsuon ko ni Benjamin, nakabalugid ko nga ikaw gyud. Kabalo ko kuya nga ikaw gyud ni. Og niining tungura, nahitabo ang labihan kasadya mga igsuon ko nga selebrasyon. Sulod mga igsuon ko sa palasyo ni Faraon. Igsuon ko, hallelujah, taliwala niining lakaw sa kinabuhi ni Joseph. Bisan pirting daghana sa proseso mga igsuon kong iyang giagihan, pirting daghana sa pagsulay nga iyang giagihan, nakahimo gihapon siya sa paghigugma sa iyang mga igsuon. Busa mga igsuon, praise God, ang atong pagpangalagad mga igsuon ko, wala na gayoy lain pa nga atong gitinguha. Wala na gayud kitay lain pa mga igsuon kong gipangandoy kita mga managsuon diha sa panimalay ni Kristo. We are brothers and sisters. We are family in Christ. You are my brother, you're my sister. Ikaw ako kang igsuon nga lalaki, ako kang igsuon nga babae. Kung aduna may mga panahon nga dili ta magsinabtanay, kung aduna may mga panahon nga makapakyas ta sa usag-usa, di nato kalimtan nga wa nay mas mulabaw pa sa gugma sa magsuon nga pamilya diha ni Kristo. Igsuon ang hinungdan nganong nagpadayon ta niining atong pagpangalagad tungod kay langit ang hinungdan. Abi ninyo kung sa hinungdan nganong nagapaningkamot ta sa atong pagpangalagad. Alam niyo po ba kung ano po yung dahilan? Kung bakit po mga kapatid, the best as we can, ginagawa po natin ang lahat ng ating makakaya just to serve the Lord. Tungod kay langit ang hinungdan. Langit ang hinungdan nining atong pagpangalagad. Langit ang hinungdan mga igsuon ko. Nganong nagapaningkamot kita niining atong pag-uswag sa pagpangalagad. Ayaw kalimot nga dunay destinasyon nga nagpaabot nato. Ayaw kalimot nga dunay gisaad ang Dios mga igsuon ko alang nimo ug alang nako.
Ug niini nga takna karon sa kagabihion. Samtang atong pamilandungan ang mga mensahe sa pulong sa Dios. Your future is brighter than your past. Paminaw ang mensahe nining awit. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Tudluin kami, Ginoo. Kay dito nagulat ang Ginoo. Tudluin kami sa paghatag ug pagtagas sa usag-usag, Ginoo. Kalibay. Walay luhang agas. Lulun bulawan ang paggalak. Tudluin kami, Ginoo. Sa pagpinasaylo ay tudluin kami, Ginoo, sa paghigugmay. Kaigsuonan ko, dasigon ko kamo, ngamit ang tanan, panahon ng magbago. Sa hinungsulan na ang tanang kasalanan, ug ligayan ta ang tanang kahilayan. Dito sa langit kalipay maakon mo, ug walay luhang moang sa mata mo. Tabangi kami, ngalaw tayo na nga mong pagpangalagat luyo sa mga kalisdanan. Tudluin kami, Ginoo. Dito sa langit, kalipay maangkon mo, ug walay luhang moagas sa lulun bulawan ang paggalaktan mo. Igsoon ko, igsoon ko. Tagapangamuyo ako kanimo, Ginoo. Lig-una kami nining among pag-alagad, O Dios. Aduol na ang imong pagbalik, Ginoo. Samtang naa pa kami niini nga kalibutan normal nga among sination ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Apan pabiling kami nga mapabayon nga tusunan, Ginoo. Tungod kay dunang ay giandam, Ginoo Dios, nga langit alang kanako. Salamat sa imong mga pulong nga luyos sa mga nanglabay na mong kinabuhi. Nagpaabot ang syudad nga Bulawan alang kanako. Nagpaabot ka, nga Diyos, sa matagusan namin, Panginoon.